Morning! Family Day. Kahapon actually merong event na Family Day sa school ng boys. So, ganito no. Actually, yun yung second day. Last week, meron ding ginanap na parang first, inati nila sa dalawang day yung yung Family Day na event. Yung first day was parang ball game. So, merong basketball and volleyball. Basketball para sa mga tatay, then volleyball para sa mga nanay and mga guardians, mga ganyan. Then, one day league lang siya. Nung morning was basketball. Then, afternoon was volleyball. And then, nung morning, so nakatatlong games kami. Isa yung sa elimination. So, nanalo kami doon. And then, second was yung semis. Nanalo ulit kami. And then, yung third game namin was championship. Although, first place lang kami. Pero, ang galing diba? Kasi umabot pa kami ng championship. Kami yung representative ng grade 1. Then, ganito no? Yung family day na event na yun was from preschoolers. So, doon nabilong si Kobe. Then, ako na single parent. Parang turn ako between two teams eh. Kaya kasi syempre kailangan, kumaga ako rin as a parent, gusto ko pa rin parang cooperate, di ba? Kaya both ng group chats, nandun ako. Hindi lang para sa sport day or para sa family day na event na yun, kundi sa pang-araw-araw ng mga announcements din, kunwari, yung mga kailangang bilhin ng mga kids, kaya dapat nandun ka sa group chat na yun. And then, nung time na yun, nandun na, ang daming mga contributions, ang daming mga kailangang bayaran, like mga jerseys, mga catering for that day, para sa adults, para sa kids. Kaya doble na yung binabayaran ko. And then, so, lumaban kami ng championship. And then, fun fact, kasi nakalaban namin dun yung governor. Meron ding vice mayor. Nakakatuwa na ganun yung mga nakakalaro ko sa court, parang nakakapanibago. But anyway, kahapon yung family day, and sobrang kumbaga na-prove ko na kung bakit parang gusto ko pa rin mag-vlog about sa journey ko or sa journey namin as family. Kasi ganito nung una talaga, lalo last year nung if nandyan ka man last year nung parang yung moment sa buhay mo na sobrang down ka and all. Kaya parang nahihiya akong humarap sa camera, parang gano'n, nahihiya akong lumabas, makipag-usap, nagmumukmuk lang ako nun sa kwarto, and pero syempre, kailangan mo pa rin magtrabaho. Kaya talaga yun, kumbaga at the end of the day, yung sarili mo pa rin talaga yung kalaban mo. Kasi oo, kailangan mo magtrabaho para mabuhay. Pero nandun ako. Kumbaga, if may pinagdadaanan ka man, naiintindihan kita. Kasi gusto mong, kailangan mo magtrabaho. Alam mo yun eh. Alam mo. Alam ko yun. Pero, pa rin yung parang wala kang ganang magtrabaho. Pero, naano ko naman yun. Nalampasan ko na yun. Na moment ng buhay ko na yun. And well, thank God. Kaya, ang akin namang, ang hugot ko naman sa pagba-vlog ngayon is sobrang proud ako na family man ako. Ayan. So, pumunta ako ng family day. Ako lang yung nag-iisang single parent doon. Kasi, although, hindi naman, official Kasi, meron din namang mga parents na siguro, yung partners nila, or hindi natin alam, mayroon namang mag-judge, Hindi natin alam if single parent ba din sila, or kung ano man. Then, parang mostly talaga nandun yung mga nanay-tatay, and then, ang daming parlor games. Nung kahapon kasi nung last week was yung ball games. And then nakikita ako, nag-strive yung mga anak ko, lalo si Kyrie. Si Kyrie kasi medyo kasi si Kobe, kahit na hindi siya magsalita, ang daming lumalapit sa kanya kasi nakikitan sa kanya. Parang, hey, chubby baby nga ang tawag niyan sa kanya. Si Kyrie naman on the other hand, medyo may pagkasuplado Kaya hindi mo gaano makikita ang makipag-usap unless, 'di ba, pag nakuha mo yung loob niya. Kasi kunwari
malaman niya na yung classmate niya na yun mahilig makipaglaro, then ayan, magiging annoying din yan actually si Kyrie. Ganyan ang ugali ni Kyrie. Yan. Pag nakikita ko silang nag-strive and then nakikita kong nakikipaglaro, parang normal na Pinoy kid, ano ba yung feeling as a parent na parang, okay, kasi dati napapaisip din ako kakayanin nila yung buhay dito sa Pinas and all. But right now, partida, nasa, ano pa ba kami? Kasi July kami dumating, di ba? July, August, September, October. So, kaka-November pa lang, di ba? So, mag-performance kami sa November 18 yung flight namin. Pero, technically, 19 na lang. 19 ng morning. So, mag-4th month kami dito sa General Santos City on November 19. Then, sa mga nagtatanong, hindi po talaga ako taga Jensen. And like sa minention ko sa in-upload ko na video kahapon or the other day, na-assign lang po ako sa work dito. And nagkataon lang na malapit lang yung hometown ko, which is Davao City. And then actually kung aking babalikan pa rin talaga yung aking background, actually pinanganak lang ako sa isang lugar 30 minutes away from Jensen. Mga 30 to 40 minutes. And somewhere in Sarangani. And then, well, napakasaya ng family day na yun. Although, syempre, alam mo naman na parang pag sinabi mong family, di ba, parang syempre dapat may mama, may papa, and then mga ganun. And then, yan yung mga bagay na wala naman tayong control, Although, sino bang hindi nanaisin na sana ganun yung mapakita mong image ng isang family. Kumbaga, tanggap ko naman yon. And then, pag nakikita ko rin na nag-strive yung kids ko, nakaka-proud lang. And yan yung something na gusto kong i-share para na we're good. Although, hindi man perfect, pero striving, surviving, and then enjoying life to its fullest. And nakaka-proud lang. Then, from today, hanggang Friday, so Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So walang pasok ng 4 days yung kids. Isali mo pa yung Saturday and Sunday, kaya meron silang another 6 days na off or rest day. Then galing din ng rest day the other last week kasi Friday wala silang pasok Friday, Saturday, Sunday. Kaya, wow, ang dami nilang... Dito ako nag-worry minsan, hindi lang minsan, pero almost everyday kasi nasa work ako. Then, pag nasa work ako, actually kinuhanan ko rin sila ng, parang taga-bantay nila. Although, today, nakaschedule naman si mama ko na pupunta dito. And yun yung isa sa mga advantages kung bakit, kumbaga, mas pinili ko na rin na bumalik muna dito ng Pilipinas, although hindi man dun sa hometown ko sa Davao, kahit na dito sa General Santos City, kasi nasa 3 hours lang yung biyahe from Davao. Kaya pupunta sila dito for the weekend, lalo nung first 2 months ganun. Almost every weekend sila dito para syempre para suportahan muna kami para sa aming adjustment period during that time. Pero ngayon naman sobrang adjusted na kami. And then meron pa ngang times na pag hindi sila nakakapunta dito, almost every week kami yung pumupunta ng Davao. Pero ngayon, instead na bumiyahe ng Davao, mas pinipili ko na lang na dito na lang muna magstay sa Jensen. And then yung mga kids ko naman, sobrang naman sila, nasasanay na. And then nakatira kami sa masasabi ko na napaka-comfortable naman na neighborhood. And then merong playground, although well, yun lang, hindi mo siya mako-compare sa Japan kasi. And mas maganda na rin na wag i-compare kasi tsaka sanay naman tayo mga Pilipinas sa ganito And natutuwa lang ako na ganyan nag-strive yung mga kids ko kahit na dumaan man kami sa mga ganito
And well, pagdaanan na namin yun. And then ito naman yung bagong journey namin moving forward. And aking naisip and napagdesisyonan na i-share namin itong journey na ito sa inyo. We live in a very, very comfortable life dito sa General Santos City. Sobrang blessed ako. Sobrang contented. Ito na yung journey namin moving forward. And then, masingit ko lang bago natin tapusin yung chikahan natin this morning. Wait a minute. Kahapon na actually. Kasi lately, kinuhanan ko ng mga pets yung kids. The first one was dalawang chihuahua. Dalawang chihuahua. And then, nakita ko na yung chihuahua, nung first na meet nila ng chihuahua was great. Pero later on, ang chihuahua sobrang sobrang likot na ewan na hindi sila hindi masabayan ni Kyrie and ni Kobe. Kaya parang okay. And then kahapon may kinuha kami isang Japanese Spitz. And tignan natin. Kasi mahirap pa lang i-judge kasi so at first sobrang nagigiliw yung boys ko sa itong kay pinangalanan actually nila yun. And sige lang, gumawa tayo ng another vlog next time para ma-share namin kung ano yung mga pangalan nila. And next time sasama ko yung kids ko sa mga vlogs, okay? Kasi nakakatuwa sila, natututo silang mag-Bisaya, mag-Ilonggo, mag-English, and then syempre wag kayong mag-expect na na sobrang na. Kasi ako naman hindi naman perfection yung nire-require ko sa kanila. Gusto ko lang ma-develop yung confidence nila sa pagsasalita ng kung ano-ano mang language. Kasi kahit na mali-mali, I don't care. Kunwari si Kyrie, me, hot, me, eat. Ganyan yung mga English niya dati. But, okay lang yan. But anyway, kahit na hindi perfect, okay lang. Saka, then kahapon nung kinuha namin yung dog sa isang kakilala. Then nung pauwi na kami, dumaan kami ng diversion, and then may madilim siya madilim. Then may nakita akong parang naggaganon. Then hindi naman ganong kabilis yung takbo ko, And then pagdaan ko, kumakaway sila sa lahat ng mga cars na dumadaan. And then timing na nasa sa parang middle na parang 3 lanes yata yun, or 2 lanes ganun siguro. Nandito ako sa further lane. And then kumakaway sila ng gano'n, nakita kong kumakaway yung tatay gano'n, tapos yung nanay naman may bit na bata. Nung unang kumakaway yung tatay, hindi ko napansin, pero nung kumakaway na yung nanay na may bit na bata, dun bigla akong huminto, and then tinanong ko, saan ba kayo? Pero Bisaya And then, oy sir, parang gano'n, actually kanina pa kaming naglalakad and pwede ba bang makihitch? Ay, bakit? Saan ba kayo pupunta? Sabi nila sa Davao. Anong gagawin na Davao? Operation actually bukas ng anak ko sa heart. And then, okay. Then, chinak ko yung mga boys ko. Then, nag-decide ako na pasakayin sila. So, sumakay sila. So, yung nanay, tsaka yung isang 1-year-old niya na anak. Doon, sinimulan nila yung kwento nila habang nagdadrive ako. Naoperahan daw sa heart yung anak nila since last hindi ko na remember yung time na yun or yung date na mention niya, but anyway. And then yung tatay naman sobrang siguro gusto niya ring maging comfortable ako kasi very risky yung move ko, 'di ba? Pinapakitaan niya ako ng pictures nung nag-struggle yung anak niya. Sinabi ako naman na okay lang yan as long as kumaga pag nakikita ko pag may nakikita kasi akong bata, syempre natatouch din ako, kaya nag-decide ako na pasakayin kayo. And then nung tinanong ko further kung saan yung punta nila, si Davao, and then so saan kayo sasakay? Sabi ko, sabi nila hindi daw nila alam. Ha? Paano hindi nyo alam? Kasi naglakad daw sila from Maitom. So 9 AM daw sila nag-start maglakad, and then naglakad lang daw sila Well, if totoo man o hindi, nasa sa kanila na yun. If they're lying, which I think hindi naman, kasi mararamdaman mo naman yung
pagiging genuine ng tao, the way they speak. And then, but anyway, no one can judge. Bigyan natin yung benefit of the doubt. Pero ako I chose na maniwala sa kwento nila. And then, habang, siguro mga 20 minutes din yung naging ride namin eh. Then, kumbaga, tinatry doon nilang makihitch ng isang sasakyan papuntang Davao. And then, hindi ko naman mention na I am from Davao. Sinabi ko lang na, dito lang ka naman kami nakatira sa Jensen eh, pero pwede ko kayong i-stop sa terminal. Then sabi nila, wag na lang doon sa terminal, doon na lang sa parang, may isang bus stop doon eh, nakilala. And then, okay, sige tara, doon namin kayo i-drop. And then, before kaming dumating doon sa destination na yun, may nakita kaming Jollibee. And then, nagigiliw yung anak nila sa Jollibee. Jollibee. Ganon. So, then ang name ng anak nila was si Zian. Nung palapit na kami dun sa bus stop, may nakita mong Jollibee. And then, parang nagigiliw si Zian about Jollibee. And then, tinanong ko yung mga anak ko, hey, Carly and Kobe, do you want to buy Jollibee for Zian? And then, umuo naman sila, okay, sige, go. Nag-stop over kami ng Jollibee. And binili namin ng Jollibee si Zian at yung nanay and tatay niya. And then, after nun, wala lang, sobrang tuwa nila. And then, pagdating namin ng bus stop, then alam ko naman na wala silang pamasahe papuntang Davao, and binigyan ko pa rin sila ng pamasahe papuntang Davao. And yan yung something na diba, like galing sa isang family day na event, and then may nakita akong family na ganun yung situation. Sobrang nakaka-proud lang, and at the same time nakaka-touch na wow, may mga gantong situation. And I am just so happy na naging instrument para ma-operahan si Zian, kasi sabi nung nanay tatay niya naka-schedule siyang operahan kaninang madaling araw. And well, ang galingan ng family na yun, di ba? Kasi and ako pa yung ginamit na instrument na para makapunta sila ng Davao. Kaya I pray for a successful operation for Zian. Sana Zian, kasi memorize ko yung mukha ng tatay tsaka ni Zian eh. Kasi yung tatay niya maboka din eh. Kasi parang siguro tinatry niya akong i-comfort, pinapakitaan niya ako, pinapakitaan ng kung ano yung work niya. Mekaniko siya eh. And then si Zian naman, pinapakita niya yung mga times na nag-struggle si Zian sa hospital. And nagigets ko naman yung tatay niya kasi syempre alam ko, kumbaga alam niya rin na baka natatakot akong ipasakay sila kasi nga stranger and all. Pero well, I am so proud sa ginawa ko, and I am so proud for the family day event yesterday. And well, that's all for today. Chika ulit tomorrow, okay? And next time, slowly but surely sasama ko yung mga boys ko para at least makita ninyo, mamonitor natin pareho yung growth nila. Then paano ba yung transition or yung mangyayari para sa language nila, no? Kasi sa ngayon yung main language nila is still Japanese, and then natututo na rin sila ng English, although broken English pa lang ha. And then at the same time na habang nasa malayo ako na kumbaga naririnig ko na nakikipag-usap rin si Kyrie, tinuturuan siyang mag-count. Kahit sa counting pa lang, 1, 2, 3, 4, 5. Ang tatlong ni Kyrie, paklo. Yan, syempre, kinokorek ko lang naman every now and then. And then si Kobe naman, well, alam niyo naman si Kobe, lalo para sa mga matagal ng subscriber, is very mahihain talaga yan si Kobe. Parang makulit din yan si Kobe. Kaya, well, thank you for watching, and thank you para sa lahat ng support, sa lahat ng comments and all. And God bless everyone. See you tomorrow.